Previously. GED, c'est ça? OK. Oui, may love. Kasi ilagay ko yung dyan ng ang lamig na. Yeah. Ay, tingnan mo. Ang Une fois Abu Dhabi, une fois Mani, et puis après on arrive. Guys, nawala na low battery yung isang microphone ko. So, kailangan ko umalis tapos mag-switch. Alam ko switch yung aking battery kasi ano siya hindi ko na-charge kabi, hindi ko na i-ready, sayang. Dapat talaga na-ready ko. Okay, back to the scene, guys. Tapos guys, sa scene na to, di ba ito yung likod ng upuan ng Earth? Ito yung likod ng upuan. Tapos meron ditong parang yung mini TV, mini TV. Tapos meron sa baba niya, meron siya hindi ko exactly alam kung anong tawag doon. Pero pag titingnan ko, it reminds me nung yung panahon namin, PS4, PS4, yung parang PlayStation na PS4. PS3 ba yun o PS4? Parang hindi ko matandaan kung PS3 o PS4. Pero, yung meron siyang controller, may X, may Y, tapos may A yung ginaganon, yung naglalaro. PSP. Yun yata ang tamang word doon. PSP. Nalilimutan ko na guys. Sobrang tagal na noon. Anong pa kami nung younger years pa namin, no? Meron kaming isang PSP. PSP yata ang tamang word doon. Tapos, yun. Pag nakita ko yung controller niya, para kasi siya sa game. Pag kinuha mo siya, para sa game controller. Tapos pag tinitingnan ko, reminds me of PSP nung time namin. Natawa ako sa video na to kasi pag tinignan ko, parang ano ba pinapanood ko dito? Hindi ko alam actually. Hindi ko matandaan kung anong nasa pelikula. Pero ang natatandaan ko lang, binibidyoan ko lang yung paligid. Parang tinitik ko lang yung moment, we want to remember. So, glimpse of this video ko lang siya sa TV. Pero hindi ko alam kung anong pinapanood ko dito actually. Siguro ano lang siya, random. Nag-click lang ako ng movie tapos binidyoan ko lang ganun. Tapos it turns out, ganun pa lang yung subtitle na siya nagsasabi. Lol eh. Guys, sa clip na to, ito naman yung naka-arrive na kami sa Dubai. Fast forward, nandun kami na sa Dubai. Tapos sinundo sila ng yung sa wheelchair, handicap. Kasi sila ang priority. So, parang VIP sila. Yay! Ako rin, syempre, sa lingkit-kit ako. Nakasunod din ako sa, wag mo na kaya sabihin, baka marami ko wag na lang. Basta lang ako, sila lang sa handicap, tapos ako, pero this time, based naman yun maglakad, no? Medyo nadidelay ako ng konti. Kasi nagbibideo, kanina ako sa likod, nagbibideo. I don't mind, okay lang sa akin. Nagbibideo ako sa likod, tapos nasa harapan. Tapos sinusundan ko sila, dala lang yung aking maleta. VIP sila. Pag yan talaga, pag handicap, no? Para kayong VIP. You're treated like a VIP. Silang dalawa. Ako naman, nakaka-libre din kasi, andun ako sa likod, sa lingkit-kit. Iiwas tayo sa mga mahabang pila yun, I guess. Yun. that is my very bad experience. Katay ko si Kiko. On est là au flow, thank you, time. Yun naman na to, habang naglalakad kami, papunta doon sa pupuntahan namin, naglalakad ako. Pero I try to make sure na dahan-dahan o kaya nag-stop ako siguro mga 4-5 seconds tapos nagbibideo ko. Actually, sa pagkakaalala ko kasi, na this is my second time sa Dubai airport. Pero, yung first time ko, hindi ako nakapag-promenade or nakapag-ikot-ikot. Kasi ano pa ako noon, siguro mga 14 or 15 years old noon ako umalis. Tapos, syempre, yun yung talagang first time ko, takot ako. Like, hindi man takot, pero yung, baka, meron ako schedule, hindi dapat ako malate or mawala. So, guided ako ng stewardess ng time na yun. Tapos, pagkakuha sa akin, guide ng stewardess, nilagay ako, sa pagkakalala ko, that was like a long time ago. Dinala ko sa isang lugar, sa mga, parang parang isang room para lang sa mga bata, may TV doon. Tapos naalala ko, noong time na yun, may palabas pa doon yung Cinderella, yung movie, pero hindi yung cartoon. Noong time na yun, bagong release pa yun. Tapos, pinaghintay kami ng 2 hours. Actually, dapat 4 hours, pero dahil guided ako ng stewardess, hindi ko alam yata, siguro dahil nagbago schedule, pero naayos.
Tapos nailagay ako sa 2 hours waiting. Tapos ginaid niya ako sa saan airplane ako pupunta. Kasi yung time na yun, first time ko talaga mag-travel. That was like long time ago. 8 years ago. Nung time na to, 8 years ago. Pero ngayon, 2026, that is like 10 years ago in my, so yun, nung time na yun, ano pa ako, like, even to first time ko, wala akong masyadong memory sa Dubai kasi parang isa lang dinaanan namin nun eh. Tapos, ang nakita ko lang yung room. Tapos, nung maghintay ka 2 hours, tapos diretso na agad dun sa susunod na connecting flight. So, na yun naman, dahil second time ko sa Dubai, it feels like it's still my first time there after 8 years. So, sabi ko, let's take the opportunity na ikutin to this time. Kasi ngayon, may konting experience na tayo. Tapos, medyo, daring na tayo. Ano ba dami sa word? Medyo daring na tayo mag-explore. Pero at the same time, we always have to mind yung time. As long as may extra tayong time, tapos alam naman natin mag-navigate kahit ikot-ikot tayo doon. Basta within that time, parang siya, self-discipline na ini-input natin sa sarili natin para pag marapit ang departure, okay, na tayo. Tapos nakapag-vlog na tayo yun. Yun. To clarify guys, ako ay artistic person. So, nadidiscipline ko naman sarili ko sometimes, pero sometimes hindi naman ako super functional. When I need to take serious, gagawin ko. Pero pag all the time, hindi naman ako super strict or super disciplined or super functional. Hindi kaya. Kasi artistic person ako. I like the freedom. Yung to try this, try, ganun. Pero, pag when it comes to work, when it comes to certain important events, sometimes talagang, dinidiscipline ko sarili ko, self-discipline. Okay, Elena, sinasabi ko yun sa akin. Elena, you have to beat this time. Ganon. Yun. Yun. Pero, overall, as much as I can, para po tayo ma-stress, easy going lang tayo. Yun. Naman to, hindi ko alam kung ano exactly to, pero yung sa wall niya, meron siyang parang design niya yung moon. Tapos parang siyang lampshade. Hindi naman exactly lampshade. Binidyoan ko lang ganun. So, sabi ko, parang unique naman ang architecture. Wala lang, yun lang. Para lang to remembrance. Later. Tapos, sa clips naman na to, nandun kami sa parang waiting area. Waiting lang. Pero sa pagkakaalala ko yata, may nangyari something, tapos lumipat kami ng ibang location. O siguro pa nag-switch yata ng hindi ko exactly matandaan. Nung tagal na kasi to eh. Parang, pero pagkakalala ko ito yung waiting, tapos nagpalit yata ng location, yung airplane. Tapos lumipat kami sa kabila. Tapos ito, majority dito, halos makikita sa video is Filipino. Maraming mga OFW din, no? Tapos may mga foreigners. So yun guys, sinabutan na tayo. Wala nang sundown, no? Wala nang araw. Ang pangit na ng lighting. Pangit na ng lighting sa vlog. Wala nang araw. Halos wala nang araw sa vlog. Yan talaga yung camera niya kapag wala nang araw. Medyo, parang may pagka-grayish. Pag wala na siyang araw. Sa clip na to, nandito ako sa CR ng Dubai. Sabi natin toilet. Kasi ang maganda kasi sa Dubai, na nung nag-ikot ako doon, nagpo-promenade, may isa ako na-realize. Hindi ko exactly alam kung ilang kilometers, pero every kilometers na naglalakad ka, after a while, may matatagpuan kang CR. Tapos ang ganda ng CR na sobrang linis. Tapos, parang yung kulay, yung design, yung chroming, parang talagang gold looks serious thingy. Pero ang ganda ng, isang one thing na notice ko sa airport ng Dubai, every kilometers na iikot ka, meron ka matatagpuan na toilet, panlalakad pang babae.
Tapos ang linis niya, ang ganda talaga sa Dubai. Kasi even to yung second time ko, it feels like the first time. Kasi nung umikot ako, para siya sa akin bilog kasi umikot ako gano'n. Tapos marami ng tagpuan. Naku, ang ganda ng toilet ng Dubai. Tapos ang maganda pa doon, hindi kasi kahit maihi ka, every sabi ko mas ka maglalakad, meron kang toilet makikita or CR. Madadaanan. ऊपर नहीं जाते जब नीचे है ना इधर है Sa mga sumunod na clips, ito na yung mga clips na umiikot na ako, tapos minibidyo ko yung paligid ko. May makikita ka mga shopping malls, yung duty free, tapos mga perfume, tapos may mga direction din, may English and Arabic. So, yun ang maganda kasi international English, tapos may local language din doon. Ikot-ikot lang. Ang ganda, ang ganda. Pag tinitin ako ulit sa video, kahit few seconds to, sabi ko, ang ganda. Ang ganda ng Dubai. Parang ano, what is the word to describe it? Gorgeous, luxurious, kasi always shining, glimmering, everywhere kasama tumingin. Na-amaze lang ako kasi it feels like na parang first time ko lang doon. Kasi umiikot ako, it's my first time umiikot dun sa Dubai. So, yun, nakita natin. I think ito sa part na to, ito naman yung umakyat ako doon sa second floor. Kasi ito yung parang mga, ano niya, shopping, di ba? Tapos may nakita ako doon na parang second floor. Ano lang siya, maliit. Tapos parang siyang food court. Marami siya mga ano doon. Tapos parang to, ano lang, to try, umakyat ako to see kung anong meron doon. I want to be very, very Bonk! Wow! Nakapagpwede ng food. May chicken. Parang sabi natin, parang chicken joy. Tapos may drinks. Tapos may, hindi ko sure kung anong, hindi ko matanong kung anong tawag na, pero may yellow rice. Yan, simple lang. Actually, ng time na to, hindi ko sure kung paano ako na-order kasi experience talaga siya sa akin. Dahil una-una, nung umakit ako sa floor ko, nagtatanong lang ako dahil, pagkakalala ko yata tong time na to. Meron akong picture dito nung ano, parang yung exchange currency. Pero nung time na yun, wala talaga akong ano, pera na real, ang tawag nila, yung parang real currency nila. Wala rin akong dalang cash na euro. Pero may card. So, sinubukan ko, tinanong ko siya, tumatanggap ako ng card. Meron pa lang isang card. Buti na lang, luckily, merong isang card na tinanggap nila na, alam ko yata i-turn yung some kind of setting para siya tanggapin as a international, para gawin siyang payment as international. Tapos meron akong pinicture doon na nandun yung currency. So, pag pinili siya doon, parang na siya, i-convert ka currency, something like that. Yun yata ang pagkakalala ko nung in-explain sa akin nung babae doon sa food court kasi tinatanong ko sa kanya paano ako mag-pay kasi nga wala akong real at wala rin akong dalang euro. Hindi rin ako nakapag-exchange. So yun, pero nabayad naman by card. Tapos parang hindi, pagkakalala ko yata sila nang bahala, automatic na yun, sila na mag-exchange rate. Tapos meron dong pinicturean ko, andun yung exchange rate na kasunod doon. Iba-ibang country.
Later. Naman 'to, ito naman yung nag-ano na ako pabalik, pero nag-iikot pa rin. Pero siyempre bago ako umalis may tinandaan ako. Hindi ko exactly matandaan ngayon, pero nung time na may tinandaan akong number at letter. Kung saan yung letter niya, parang parking, may nakasunod na number at letter. Nung ka babalik, may direction dun para makabalik ka dun sa pinunta mo from the very beginning. Yun. A few moments later. Dapat nag-iingat din tayo. GoPro. Bakit ba? If I want to laugh, I can laugh, no? She's laughing with me, ah. You don't have to... Akala ko hindi ko Pilipino, mukha kang Korean. Sino? Sorry, siya yung mama. Filipino pala to? Kaya na pa siya nagtatagalog. Kung alam ko lang hindi tinagalog, kita kanina pa. Sige, Ang kita video na to. Ano so? Nangyari pala, halos di ko na ito maalala ngayon, pero buti na-save ko yung moment na yon, yung nag-ano kami. Kasi 'di ba nung after na kami pumila dun sa sumipat kami ng pwesto, may coincidence lang to, na may nakasabay kaming nasa likod namin nakaupo na dalawang Pilipino. Sabi ko nga diyan, kanya pa sa nagpipilipino. Ibig sabihin, kanina pa sa Pilipino, pero hindi napapansin ni Mama Jean. Tapos, syempre, si Kuya Dan at si Mama Jean, matawag sa ulo, nagbabanter. Hindi ko tama, dahil yung may tamang word doon. Yung may kunting, kulitan, tapos nagbabanter. In a friendly, good way. Tapos, sabi ng babae doon sa likod, hindi ko siya na mukha, hindi ko nga akala na Pilipino siya kasi mukha siyang Korean. Wow! May compliment na gano'n, thank you. Mukha pala akong Korean. Wow, ang ganda ng compliment. my love. Tinan mo tuhod parang akong kabayo. 40 kilos na 40 kilos. Sobra naman. Alin? 40 pieces ng milka. Ayaw nilang Philippine milka. Gusto Germany. Arte nyo. Sa video na to, parang ito yung pag ito nakita, pinanood ko ulit, parang, ito yata ang pinaka-chill na video. Nakaupo ako, tapos binibidyo ka bang maandar. Yun ang pinakamagandang vlog, kasi hindi nauga yung vlog. Nakagano lang ako, tapos nakaupo, tapos maandar, dahan-dahan. Yun ang maganda. Ang hirap kasi mag-vlog yung naglalakad ka tapos nagbibideo ka kasi kahit meron kang stabilizer, parang ang pangit panoodin pag binod mo yung clips kasi nauga, saksa kakaido panoodin. So, ito yung pinakamagandang vlog na nakaano lang kami, dahan-dahan under doon sa, ano mo tawag doon? Yung parang mini sasakyan, tapos under kami ganun. So, I think ito yung pinaka-chill na nangyayari sa video na to. 2,000 years later. The next day. Check mo ulit kung walang naiwanan tayo. Sa clip naman na to, I think ito yung clip na kami, naglanding na kami from Dubai to Philippines. I think ito yun. Ito yun, kasi paano na kami, parang pagkakalala ko dito, na kami getting ready na, parang naglanding na kami, getting ready for the call na kung kailan kami bababa. Ayun, ito na yung naglanding na kami sa Pilipinas. Bohol, Tagbilaran. Bohol. Tagbilaran City. That's the capital of Bohol. Fast forward, ito naman yung clip na nandun kami sa mismong airport ng NAIA sa Pilipinas. Tapos, andyan si Mama Jean, yung nakaano pa rin, VIP handicap. Tapos, kausap niya isang Pilipino. Tapos, pag pinapanood ko siya, ang galing nga parang bigla akong napapaisip, nga no, yung mga natin, mga kapwa Pilipino, warm, tapos sinutulungan yung mga kliyente na they take care of us, ang ganda noon. I mean, ganun din naman sa Dubai, 'di ba? Kahit iba nationality, tinake care of din sila, 'di ba? Mahaba rin pasensya. Naalala ko nga nung time na 'yon, hindi ko yata na-cut sa video, pero nung kami before nito, nung nandun kami sa Dubai, as a gesture of being thankful, nagulat din ako, binigyan ni Mama Jean yung dalawang sa kanya, nag-handicap, nagtutulak sa kanila, sa work nila. Binigyan siya ng chocolate ni Mama Jean. Noong una ayaw nila tanggapin, pero insist niya talaga. Tapos ganun rin yata sa Pilipinas, nung pumunta kami sa binigyan din sila ng hindi ko alam kung pera or chocolate.
Basta as a sign of goodwill and gratitude sa mga tulong na ni-offer nila. Alam naman na natin na ano yung parte sa work nila yun, pero it's still good to na yung na nagbibigay din tayo ng sign of gratitude, yung mga ganun. Kahit maliliit na bagay or no. I mean, hindi naman dapat yun is a sign of obligation, pero if it's a sign of your goodwill, then that's good. Yung ganun. Alas, guys, ang dilim na talaga, oh. Wala nang araw. Sabi ko, mag-vlog pa ba tayo? Ang wala nang araw, mukha na akong white lady dito. Wala akong white lady dito. Wala nang araw. Ito na lang ang ilaw ko. Nagpupunta tayo sa labas. Sa loob kasi, parang wala akong mahanap na space. Pwede tayo mag-vlog sa loob, kaso maingay, saka bukod pa doon, wala akong mahanap ng good spot na background na maayos, decente. Yun. So, try natin continue dito. Kapag it doesn't work out, papalitan ko na ng videos. We'll have to try this again. Tapos, ito naman yung time na, doon na kami, hinihintay na lang namin yung aming, waiting for yung aming luggage. Andun. Marami rin luggage eh. Kasi akin, yung luggage, tapos yung luggage namin lahat. Yun. So, pinapanood ko tong video. Diba? Tapos na ang Christmas. May Christmas pa. Kasi sa ibang bansa or dito sa Belgium, kapag tapos na kasi Christmas, sinatanggal na nila lahat ng decoration. Ganun yun. Tapos pag palapit na, sa atin kasi sa kultura, ito kasi sa kultura natin mga Pilipino, like 6 months before the Christmas, meron na tayong mga decorations, ano pa yung Christmas Day. Ito, ano bang araw to? Siguro mga, titignan ko, mga January 9, January 8 or 9, nung depart kami sa Pilipinas. Tapos, meron pang January 8 yata kami, nag-arrive sa Pilipinas. Tapos, yung 9 yun the next day. So, January 8 to. Tapos na yung Christmas. Pero alam mo naman sa Pilipinas, kahit tapos na ang Christmas, nandun pa rin yung Christmas tree at saka nandun pa rin yung feels. Napipil kasi natin mga Pilipino na kahit tapos na Christmas, Christmas pa rin sa atin. Diba? Yun ang difference ng culture. Ganda pa rin. Ito yung picture ng currency. Ayan. Napakita ko sa inyo yung picture. Wala! Hello everyone! Welcome to the vlog! Today is Monday. Nung huli tayo nag-vlog, nung Saturday. Nung Saturday tayo nag-vlog. Tapos ngayon is Monday. Kasi nung Sunday, pabago-bago yung weather, may paulan, tapos may halong araw, tapos yung lighting nataas, nababa. So sorry kung hindi na tayo mag-vlog. Kahit sabi ko gusto ko, pero iba na lang gawin natin. So, marami pa ako pang gagawin. So, yun, ni-skip ko na yun. Tapos, chinek ko sa weather, sa Google na, okay, medyo okay ang weather today. Straight sun lang siya. So, inisip ko mag-vlog tayo today. Gawin natin yung reaction. Tinagwala ko siya reaction to kasi kapag marami siya eh. So, kiniklip ko siya. Pag binibideo ko siya, pinapalit ko siya sa clip para isa-isa siya pag ini-edit ko. Yun. Grabe, ang tingkad ng araw ngayon, no? Ang tingkad. Lakas oh. Kaya dito sabi ko, usok muna ako ng konti dito pa nag-film para hindi ako masilo. Kasi here tumingin sa lens, tapos may dumidirekta sa yung araw. Pero ito ang kailangan natin sa vlog. Kahit ganun, kailangan natin yung natural sunlight para maganda yung lighting natin. Hindi ako gumagamit kasi ng parang yung special na binibili nila para sa lighting. Una-una, wala naman hahawak para sa akin. At hindi ko naman pwede lagi na ilagay sa lugar dito kung saan-saan. So, ako naman, mas prefer ko ganyan na lang. Natural lighting, natural sunlight ang gagamitin natin today. Now, let's go on with the video. Yeah! Etong
Itong clips naman na to, ito yung time na bumaba na kami, nandito na ito yung after ng Christmas tree, di ba nakita natin sa unang clips, may Christmas tree. Tapos lumabas na kami, nandun na kami. Meron kaming hinintay, yung wini-waiting namin, yung anak ni Mama G, susunduin kami. Hindi ko pa siya nakita, like first time ko na siya mamimit. Pero kasama ko si Mama G, andun kami sa labas ng airport, andun yung labagahe. So, yun. Tapos yung time to binibidyoan ko rin. Ayan. Tapos, we have to mind yung luggage natin yun. Parang binabantayan ko lang na make sure na hindi siya mawawala kahit tumitingin ako or yun. Tapos, yung una kong na-notice nung pagkalabas ko sa mismo labas ng NAIA Airport, ito naman yung next scene natin to be continued. Yung huli ako nag-check ng clips, yung natin, di ba? The last time nag-check tayo ng clips, it was yung sa Christmas tree. Tapos itong reaction video, ito na yung after nung naka-arrive na kami. Ito yung after nung Christmas tree. Nandun na kami sa labas. Tapos, ayun, pagdating ko sa, NAIA Philippines, ang una ko na-notice, yung hangin. Iba yung amoy ng hangin sa Pilipinas, yung simoy. Parang summer air, yung alam mo pag nasa warm country, mapifeel mo yung parang, iba yung hangin niya sa Belgium. Pero yung hangin na parang warm, na galing ka talaga sa warm country, fresh, freedom. Pero at the same time, nung paglabas ko sa airports, to be honest may halo siyang pollution. Naamoy ko rin nung una ko na-notice ko yung difference na yun. Kasi nung nasa Belgium ako, wag kayo ma-offend guys kasi nasa Belgium ako, ang hangin dito, malinis. Iba yung hangin niya, ma-fresh din naman, pero siya, yung mas maraming puno, yung gano'n, normal na fresh air. Pero nung pagkalabas ko sa NAIA Airport, ang una ko na-feel, yung warm summer air. At the same time, may halong pollution. Yung parang tambucho. Amoy tambucho na yung air. May halong summer, tas may halo ding tambucho. Yun nga, sana guys na ang Pilipinas ay sana kung hindi masyado sa traffic or hindi masyado sa yung mga tambucho. Kasi parang amoy tambucho, may halong tambucho ng Pilipinas kapag yung hangin niya. Pag una kong labas sa NAIA. Pero overall, okay naman yung experience. Kasi after 8 years na hindi ako umuwi doon, parang another experience for me. Ito pala yung parang tinitin ako, experience for me. Kahit this is my, my second time. And, ano pinagsasabi ko?